Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here with Plan Motif, giving you another video, reaction video. On this time, I'm talk about Flip Top Ruffian versus JD sa Flip Top. At i-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala sa Flip Top, kay Ruffian, kay JD, sa buong Flip Top staff, at higit sa lahat kay Enigma. At maraming salamat sa mga nandito pareho walang sawa sumusuporta sa reaction video natin at nakaabang pa rin nanonood at sumusuporta ng walang humpay. At nandito ngayon, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kung bago lang kayo rito sa channel ko, napadaan kayo, interesado kayo, o napatingin kayo rito, o sakali mang na parang na-curious lang kayo, o di panoorin nyo na, mag-subscribe na kayo, mag-like na kayo. At kung meron akong masabing hindi maganda, wala naman akong galit sa mga artist na yan. Kung masabi naman akong hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Ako naman po yung nagre-react lang rito. Pinag-uutusan lang po ako ng mga nagre-request dito. So wala akong galit sa mga artist na yan. Nagre-react lang talaga ako. Ito nga pala ay requested ni si Chonggong Puyat. Sabi niya, bro, pa-request JD versus Ruffian. Yan. Tapos, nagpapa-request din pala si Mananggutay 001. Set plan, Ruffian versus JD. Mainit-init pa. Tapos, sino pa ba nagpapasa nito, pareak nito? Ginalang pala muna guys. Kasi yun lang eh. Yung nang nandito eh. Nagpapashoutout pala si Eric Badri, palagi siya nagpapashoutout. Shoutout boss, Eric Tattoo here from Cabanatuan City, working here in KSA. Yan. So tuloy natin guys para makarami tayo. Ganun pa man guys. Bago tayo magsabi kayo kung yung pedigree ko, music producing in California, muna audio engineer at the same time, master of therapist, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description ng personal channel ko, gusto nyo marinig kumanta o mag-rap. At kung trip nyo man, tapusin nyo lang yung video guys. Hopefully makapag-subscribe din kayo sa channel ko. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Let's get to it. Flip Top, Ruffian versus JD. Hey. Huh. Hey. Advance ko na guys. Ewan ko, halo-halo emosyon kasi lahat ng talo ko galing sa zoning. Parang nakatodo ngayon, dapat matanggal na yung sumpa na yun. Baka magtuloy-tuloy, mahirap na. Sobrang laking karangalan na napasama ulit sa lineup ng Flip Top at naging main event pa. Yun, syempre. Tingin ko sobrang tahimik lang. Sobrang lambingan lang. Sobrang mahalan niya ni. Yun, sa putang ng sigawan ng lahatan to. Kung sino na lang siguro una mamaos siya, siguro yung matatalo. Technical. Galing siya sa technical eh. Kasi babay siya kakanood ng mga foreign battle sa ibang bansa eh. Yan, yung mga style niya. Kaya, yun, mga bars. Galing sa ganun. Ayun, sobrang galing niya din mag-rebat, mag-freestyle. Dahil nga sinasabi ng iba na halos parehas kami ng style ng aggression. Gusto kong maipakita sa kanila na malaki din yung pinagkaiba. Na, kumbaga, kung sigawan man yung mangyari, kailangan ko na ipakita yung pinagkaiba ng estilo namin dalawa sa parang kaya. Tol Rapper, sobrang malaki, may respeto kita ng malaki, kaya pinaghandaan din kita. Sana galingan mo. Oo, syempre gagalingan ko rin. Yun, sana maging maganda yung kakalabasan ng battle natin, manalo matalo, panalo tayo lahat. Yun lang naman yung ano eh. Yun lang naman yung magandang maging resulta ng laban eh. Yun pare, galingan natin. Pakita natin na karapat dapat tayo dito sa ibabaw ng poster, tayo nandito sa taas. Kaya pakita natin sa kanila na yun dahilan kung ba't nandito tayo. Sana mabigyan natin yung isa't isa ng magandang laban. Kasi ako, pinapangako na mabibigyan kita ng magandang laban. Yun lang. Sana ganun ka din. Yeah. Okay. Flip Top, Zoning 18, dito pa rin, Takeover Lounge, Katipunan QC, huling laban na ngayong gabi, isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng supportang Tunay Live, lahat ng mga kasama natin dito, Flip Top, pag-ingay, para sa parating natin laban, oh. At syempre, shoutouts pa rin sa lahat ng supportang Tunay Online, kayo pa rin tuloy-tuloy na nagpapagasolina sa amin, at shoutouts sa lahat ng Represent Collab, shoutouts sa Flip Top official merchandise. Silipin nyo mga bagong disenyo, bagong zoning shirt at lahat-lahat. High Minds, Hype Beat, Crown Manila, Black Manila, Branded, Ulap,
linya-linya, lahat ng mga tropa at tumutulong at sumusuporta. Boss Toyo nga pala, shoutout sa kanya. At sa kanan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay JD. Kaya pala, Shino Balibago, kay Kuya Amon, Ma'am Ara, Wancho, Carl Sanoy, Warren Erickson, High Bitron, Manila, Ted, Carlo Dos, Vince Marcelo, JC Andres, Angelo Duanilio, Black Apparel, syempre shoutout kay Rapian. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout Shinma. At sa kaliwa naman, Baras, Rizal, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Rapian. Shoutout sa mga kasama ko sa Crown Manila, sa Black Manila at sa Shenyang Showmai ni MJC. At shoutouts daw sa merch ni Rafian. Nanalo si Rafian ng Coitos. Piliin niya mauna si JD. Tignan ang minuto. Dapat pahinga natin. Unang banat, zoning 18. JD. Yay! Ang daming tumikira sa titi ni Kuya Dennis. Sinasabihang malambot, masyadong pabida. Hoy, kung di dahil sa tigas ng titingan, di matatayo tong liga. Ba, Aubrey? Shoutout kay Bago Aubrey. ako magsimula, baka meron ka surprise quiz. Para ako ay pagdudahan. Mag-imbento ng kwento parang yung champion ng bulaan, pero wag na natin pag-usapan. Hassle naman. Kasi kahit anong gawin ko ngayong gabi, magmamatter na yan. Game! Binigyan ako ng kalabang mahilig sa wrestling. Di na yan bago. Gusto mo tawagin mo ibang nag-wrestling dyan? Mag-Royal Rumble tayo. Mag-reference man ng ibang tao aking pagsasang-ayunan. Dahil pag tinanggalan ko ng kaluluwa to, baka sakaling matauhan. Di mo to kapalahunan, di mo ko maaabutan. Pasensya ko, tsaka hininga mo, sabay-sabay maglalagutan. Tugmaang walang hanggan, wala mang rhymestone. Malinaw kada shots na parang iPhone. Naka-live on kay Kuya Kev sa parang icon ka na. Pantig o dasmala, icon. Kung layong katol, panis na bygone. Kung ako nakakasawa, patay sa python sa kanyang nylon. Talagang wasakan ng karir. Walang tusawang mga fights, parang agoti na cashier. Bars. Sarap ang kombohin. Para kang nagamon sa martilyo gang tapos gamit martilyo din. Usapang punchline count, alam mo men, sobrang basic mo, parang 1 to 10. Dali mong abutin, ako I spit fire, parang hydrogen. Di ka pormahead, mas mabigat ko sa kayo cargo head. Kahit si Enigma, di ka rin kaya arboren. Baka ipatawag ko si K-Ram, tas bigla ko silang pagkantutin. Okay. Ano, nasa yung mga kasama mo? Kasi mga kasama nyo dito, di nyo dyan gagana. Sige lang, ipagkakasya. Dahil kailangan niyang katulong may katulong pagsakay ng ambulansya. Kaya nasan mga sumama sa putang inan to? O maluwag pa yung body bag, kasya pa kayo! O baka sabihin paano kang gagawin? Sige, igigiit ko na to. Hindi ganun kalaki yung body bag. Sadyang maliit lang tingin ko sa'yo. Hindi na ako nagsasyabu! Matino lang pumarito. Dala-dala lang kay Kalino. Ngayon tignan natin kung kaya yung talunin yung JD walang bisyo. Big props, nagustuhan ko ngayon yung format ni JD. Ang ganda ng pag-aagawa niya. So, may mga parts siya na parang maganda yung format ng ginagawa niya. Yung nagke-create siya, yung struktura niya papunta doon sa meron siyang 1-2-1-2 na punchline, tapos supported ng another punchline, support ng another punchline, support ng another punchline, hanggang sa makita yung pinakamalaki, yung pinaka-haymaker na punchline. Pagkatapos yun, meron siyang statement na parang pag-support pa sa punchline na yan. Kaya nagustuhan ko yun kasi maganda yung connection nung schema niya. Kasi may mga schema kasi na nagkwento ka mula sa umpisa, tapos na. Parang may punchline, tapos na siya. Tapos pupunta na sa ibang topic. Pero yung ginawa ni JD, mula umpisa hanggang ending, magkakakonect lahat. At yun na-appreciate ko. Kasi para siyang magician eh. Ang magician kasi, parang identity kasi ito eh, parang sa mga identity, medyo malayo psychology na kasi ito eh. Pero sinasabi ko yung magician, kumbaga, sa existensya, kumbaga, pinapakita ni JD na kung paano
kung pinapakita niya sa atin yung worth niya, yung value niya, so kung paano niya kinakatha yung gawa niya. Kumbaga parang nalaman ko kung gaano kabigat si JD dahil sa pinakita niyang bara ngayon. Kumbaga hindi simple yung ginawa niya, kundi napakagandang struktura. So para sa akin, big props yung ginawa ni JD. Hindi man ako nakita ng talagang sobrang lakas na haymaker, pero napakalinis ng rendition niya ng struktura ng ano niya, ng mismong schema niya, ng buong rounds niya. Kasi hindi lang siya basta tumatama kay Rafian. Pinapakita pa niya rito kung paano siyang individual na magsulat eh. Parang aggressive siya. Tapos yung punchline niya hindi man ganun kadumi, pangwasak talaga. Pero nakakaintindi ka na merong merong kang pupuntahan. Parang yung banta na putya, may pupuntahan ka, ganito yung mangyayari sa'yo. Mababadibag ka kahit magsama. Parang ganun yung dating na parang pang-hype na hindi man madumi, banta siya pero very convincing. You know? Tuloy natin gagawin ni Rafian. Ano para? Pakinggan natin. Mamamatay daw kasi nakakasawa, Python. Sa kambalagbag. Puta, paano ko mamamatay yung Python? Walang kamandag. Tanga. Tapos, sama daw yung mga tropa ko. Yun ba ang gusto niyang matesting? Sinong tropa ko? Yung pinataya mo ng ending? Real talk. Ayan, tanong yung tropa ko. Real talk. Huling labang ko, boss. Si Saint Ice pinulbos, tas ngayon, adik, bakit? Di mo ba napagtanto? Kahit gumamit laring pagtulog niyan ako. Nagsasabulang toko yung ice rocks pinulbo, magkaiba tayo ng pagdurog sa bato. Black hole na kumakain ng santo, laban sa estilo niyang pangpanahon pa ng dinosaur to, oo parikoy. Para sa adik mula outer space pa yung bato, saluhin mo asteroids, di mo inakalang sa gurupa ng galing yung offer buy. Ngayong gabi, teacher ang magiging source mo, pre, na parang Walter White, JD. Bars! Putang ina yan. Bars mula kay Rafian. Putang ina. Guru pa. Ang source mo dahil nagbabato ka, ang magiging source mo pa Walter White. Putang ina yan. Napanood niyo ba yung, wag natin ano yun eh, kasi palabas yun eh, season yun eh. Season yun, mapapanood yun sa Netflix. May palabas, merong isang teacher, guru talaga siya. Tapos ang tinuturo niya chemistry, pangalan niya Walter White. Tapos yung ano niya, mamamatay na siya, may cancer kasi siya eh. And then one time, parang alam niyang mamatay siya, may cancer siya. So parang wala siyang pera, wala siyang maiwan sa pamilya niya. So parang sinik niya yung isa sa mga magagaling na mag-pusher. Tapos kinausap niya na magbebenta sila ng parang drugs. Basta coke, ganun, cocaine. Tapos dahil chemistry siya, alam niya kung parang minodify niya yung paggawa ng cocaine ng mas mataas yung kalidad, value, at yung quality. So, doon, tas kumita sila ng pera. Shorter na kwento, si Walter White, nawala yung cancer niya. Pero sikat na siya bilang isang founder ng drugs. Kaya, gano'n. So, gano'n pa man, yan, magandang palabas yun. Kayo na lang mag-search. Ayoko mabanggitin din yung, kasi may mga kabataan na nakikinig. Tuloy natin, guys. Hindi! Isang palasigaw na overhype para pagtakpan yung mga returns ng support. Sa'yo hindi ako takot. Para makabenta, kailangan pang magsisigaw. Ano ka magbabalo? Pero sisiw lang to. At sinabong ka sa akin para lang matuto ka. Okay, anyway. Pero totoo ba? Sabi ni Vitrum, dati ka daw rallyista na naging informant ng parak. Kayong dalawa ni Sir Deo, what the fuck? Adik na informant ng cops. Grabe ang kulit. Para you a snitch. Kaya pala kahina-hinala tong magbawalot kasi asset ng pulis. Kaya pala umaas ng drug lord itong si Gago. Dahil mahuli sa mesa tsamba. Pag naka-agord, mala El Chapo. Kasi protektado ng may tsapa. Kaya ba drug bars ang kanyang best asset? Dahil mga pulis sa drug war siya ang best asset. Ilan na ba na ikanta mong kapwa mo adik? Tama ka na, Dok.
Pag nasa harap ng pulis si Iho, parang lasing na tito, kinakanta niya, bawal na gamot, ang galing kumanta. Yo brother, pwede ka na sa The Voice. Ako Homelander, kung usapan The Voice, pwede ding Sentry pag nila. Hindi niya alam yun, walang cable sa kanila eh. Walang, gago, walang Amazon Prime sa Bataan, tanga. Galing kumanta! Yo brother, pwede ka na sa The Voice. Ako hindi magaling kumanta, pero Homelander, kung usapan The Voice, pwede ding Sentry na nilamon ng Void. Ibang klase pagiging hayop, akala mo Zoids, kaya boy! Galingan mong kumanta hanggang yung boses mo mamaos. Alam kong bobo ka dahil binoto mo si Marcos. Ngayon mapapanood nyo na pagkamatay ng adik mala narcos. Ito'y endgame para sa pinalakas ng bato, parang sita. Pagka-snap sa'y nawala na pangalan niya, di ko natapos Tung gumagamit ng sabu, ng pangmahirap na coke, sasaksakin ng basag na bote ng RC. Sobrang natural, walang halong kemikal pa ni si Shanti. Gusto mo makulong? Gusto ko magpalaya, malagandi ang kamats mo si Martri. Sunod-sunod tong punch, wala mang chemical ali, magbablack ay to. Wala mang chemical ali, magbablack ay to gagi. Fuck JD, pag mata niya nag-double black, ito'y alak ni Johnny. Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si... Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si Randy Babaero. Nag-battle rap para makapagpalaglag ng panty. Ako nag-battle rap para mahanay kalaluni, batas at balakid. Magkaiba tayo ng taas ng hangarin. Ngayon alam ko na kung ba't tinapat sa akin ni Arik. Dahil diamante ang batong di matudurog ng adik. Wow! Na-appreciate ni JD yun, putang ina. Bars! Ang daming reference ni ano dun, ni Raffian. Pag inisa-isa ko pa yun. Sunod-sunod yung punch! Matindi pagkabaon! Kalamig ni mo pat yun! At kung magaling ka mag-rebat, i-rebat mo lahat yun! Ang ina, ang ganda ng mga parts simula na nag-start siya dun sa idea ng mga palabas. The Boys kasi mga superhero eh. Ang dami rin mga Zoids, mga ganyan. Ang daming palabas. May mga palabas siyang binanggit na hindi available sa Netflix eh, na makakuha lang sa Amazon Prime. Meron akong Amazon Prime din eh. Tapos magaling gumawa si Raffian. I think nakita niyo na kung paano gawin yung formula na para sa kanya. So sa tingin ko, first round nakuha ni JD. Kailangan talaga ni JD hindi magbanta eh. At hindi siya hayaan mo yung punchline mo yung maging haymaker talaga. Kasi sa totoo lang, masyadong ahead of time na si Raffian ngayon. Nakuha niya na yung ginagawa niya, parang naririnig ko na yung banatan dito sa amin eh. Dito kasi sa amin, yung ganyan yung format eh. Kumbaga, ginagamit ng tama yung references, tas napakalinaw ng punchline. Diamante, hindi madudurog ng adik. Kasi yung mga diamante, mga bato, diba? Ordinary lang sa mga adik, dinudurog nila, sinusunog nila. Pero yung diamante, hindi mo madudurog yun eh. Hindi masisira yun eh. Diba? Pinakamatibay na mineral din yun. Diba? Tuloy natin guys. So sa first round, nakuha na ni Raffian, napakalinaw. Pero napakaganda ng ginawa ni JD. Kung iba yung kalaban ni JD, may pag-asang manalo si JD. Pero na-edge ni Raffian sa dami ng magagandang punchline na tumama. Although kay JD kasi parang yung mga ginagawa niya, mga punches, parang pagbabanta lang eh. Yung mga, eto mangyayari sa'yo, ganito yung mangyayari sa'yo, eto ka, ganito ka lang. Pero hindi yung kay Raffian, napakalinaw na may punchline na tumama. Ako yung diamante, mga ganito, na hindi kayang durugin ng adik. Hindi mo kayang durugin, adik. Laki nun. Diba? Compare mo na magsama-sama pa kayo sa isang body bag. Parang, sa akin, diba? Mas convincing yung bato na yun, na diamante na yun. So, sa tingin ko, na-edge lang ni Raffian. I'm not taking away anything kay JD. Mas magandang nasusuri natin kasi may mga artist na nakikinig na hopefully nakikita. Hindi, mahirap din kasing suriin kasi talaga. Hindi natin alam kung paano. Kaya napaka-importante ng kritisismo, 'di ba? Kasi yung kritisismo magpapa-evolve sa atin. So tuloy natin JD second round. Na-appreciate ni JD yun. Malalaman mo pag magaling ang isang artist kasi nabibilib din sila sa naririnig nila eh. So nung narinig ni JD yung ender ni Raffian, na-appreciate niya yun kasi natuwa siya na mayroong ganong klase ng ender na narinig niya para sa kanya.
Tuloy natin. So, big props pa rin kay JD. Tuloy natin. Nagpapapatay daw ako ng mga adik! Tarantado tungaw ka! Kung nagpapapatay ako ng adik, ba't si Ever Industria buhay pa? Tsaka wala ng adik na MC! Lumipas na yung panahon! Hindi ko na kailangan ng foil, wala nang balakid sa akin ngayon! Tapos kumukuha ka pa ng ganyan, putang ina mo ka! Ako naman! Di ko na gagamitin ng palihim to! Ay, ayoko suotin, baka magdilim yung palihim ko! Di ba, nakikita niyo gusto kong sabihin, usually lahat ng mga punchline ni JD pabanta eh. Parang kasi baka banata ka. Kasi ganun na-hype din talaga yung mga Pilipino sa mga banta. Baka banata ka. Parang magdilim ang paningin ko. Hindi, kung ako kung sinuot ko yung salamin, nakita ko nagdidilim na, baka masaksakit eh. Pag ganun. Mga ganun. Parang walang nangyari. Everything is a statement. Pero dahil nga nahuhook yung mga Pilipino sa mga ganun na banta-banta, na-hype sila. Which is totoo naman. Kasi usually naman talaga na-hype yung mga tao pag may palapit na suntukan na talaga. Tuloy natin. Magamit ka pa ng salamin? Tarantado duwag ka! Uy, yung mata mo hindi pantay, ano dating bulag ba? Tarantado pagkabeke! Masyado kang paleke! Gumagamit sa salamin para makalamang sa lente! Tanga! Pag inag-arouse ka, o ay mag-reaction. Grabe ang cringy. Sobrang OA ng reaction para mga reaction video ni Cripply. Asan yun? Kaya si Boy Tapek! Yung pants mo na sipsip, sana atakihin siya sa puso na may pakinabang yung patapik-tapik niya sa linte. Ganda ng ginawang gameplay ni JD, no? Kasi nakuha niya yung crowd eh. Nakuha ni Rapian yung crowd. So, ang ginawa niya, inatake niya lahat. Parang, nabibilib kayo rito, atakehin ko kayong lahat para bumalik sa akin. Kasi pag nagbida-bida kayo, susunod kayong atakehin ko. Parang lahat na-threaten sa ginawa ni JD. Napakahusay na gameplay na ginawa ni putang ng JD, man. Big props. Tangina, supernatural. JD is a natural fucking MC, man. Kasi may mga artist talaga na hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Hindi sila aware pero yung instinct nila nagki-kick in. Nagigets nila yung atmosphere at alam nila kung paano wasakin to. Parang sige, nagkakampiyan na kayo lahat, bata na kayo, fan na kayo ni Rafian. Aatakihin ko kayong lahat kung hindi kayo babalik sa akin. Very commanding si JD. May leadership skills talaga to si JD. Napakahusay. Big props para kay JD. Para sa akin, na-edge niya na nawawala na yung charisma na iniwanan, yung trace na iniwanan ni Rafian. Napakahusay nun. Tuloy natin. One-dimensional na rapper, yan lang ang kaya mo, G! Habang ako kalat yung angle, ha! Trigonometry! Okay. Sabi mo kanina, grabe talaga. Pagkamama mo, wala kaming amasoa na K-boy, pero amasoa na asawa ko. Ganyan bang freestyle? Pag ako dumating, may sakit yari ko, biglang gumaling! Let's go! Wala na masyado na etcetera. Mamamatay ka sa klase para ma-shooting sa Amerika. Wow! Hindi magugustuhan, mararanasan mo na dagok. Mag-absent ako. Putang ina, burst din yun, ha? Babababars mula kay JD. Hindi nila masyadong nagets kasi hindi ninyo na-experience yun. Pero dito sa Amerika, karamihan ng teacher at mga estudyante, namamatay. Pinapatay kasi lagi may shooting dito eh. Pag ang mga tao kasi, ang uso kasi rito sa amin, stress, depression. Yung mga bata pa lang, may depression na sila dahil sa trauma at build-up anxiety at bullying. So, ang ginagawa ng mga kabataan, dahil karamihan ng mga school dito, walang gwardiya eh. Pupuntahan nila yung school, magdadala sila ng baril. Kahit sino pwedeng bumili ng baril eh. Yun, tapos babarilin na lang nila kahit sino. Yun. Totoo yung sinasabi ni JD, yun ay facts.
Facts! Mula kay JD, guys. Burst din yun kasi reality check tayo. Reality yun. Gumaling! Teacher na maeri pa! Huwag ka masyado na... Wala na masyado na et cetera! Mamamatay ka sa klase para ma-shooting sa Amerika! Bars! Di mo magugustuhan, mararanasan mo na dagok. Mag-absent ako pero bala ko papasok. Oh. Wow! Papasok! Wow! Mag-absent ako pero bala ko papasok. Putang ano, naging intense na si JD rito. Bumabanat na siya ng mga totoong punchline. Gugustuhan, mararanasan mo na dagok. Mag-absent ako pero bala ko papasok. Bala ko papasok. Bala ko papasok pero yung bala ko papasok. Wow. Ako magtuturo sa'yo ng lesson. Hahatiin ko yung section. Pagdating ko, di magugustuhan. Parang bill ng maghapong bukas yung aircon. Speaking of America, alam niyo yung KOTD tsaka URL? O biglang lumubog nung nag-sync. Paano di makakakonect? Doon siya nakalink. Pag nakakarinig ng malalakas na bara, happy days. Basta madiin yung linya, copy paste. Padin, copy paste. Madikit, copy paste. Okay. Tapos sasabihin mo yung mga rap typer, umahas sa data. Normally, ikaw nga yung data mo tumatagos. Globally. Magnanakaw na rapper, kabisado na kita. Huwag ka dito magbida. Sobrang lakas ng data mo, nasasagap mo, pati linya ng iba. So, ang ano kalakaran ni JD, sinasabi niya na nagnanakaw si Rapian ng mga bala. Pero, to be honest, para sa akin na, huwag kayong magagalit. May punto si JD pero para sa akin creativity sparks another creativity. Hindi porket nakarinig ka sa ibang bansa ng mga mabibigat na dito sa amin galing yan nanonood ako ng mga ganyan But hindi ibig sabihin na ginagaya mo. Minsan kasi nagiging reference mo siya. Paano ba nakuha yung punchline yun? Paano ba naging ganun yun? So yung mga talino tao, 'di ba sinasabi nga nila sabi nila good artist copy, greater artist steal. So, parang ang ginagawa nila, hinahanap nila yung structure, paano ba nila nagagawa yung punchline na gano'n. Tapos, yung mga ibang mga artist, ginagaya nila yung format, paano ginagawa yun. Pero hindi ibig sabihin yun, pangongopya. Pero may mga tao kasi, may mga artist, at hindi naman ako magsisinungaling, no? May mga artist na parang tinatagalog lang yung ibang mga punchline dito sa Amerika, which is not good. Siyempre, tinagalog mo, diba? Pero much better na kung gagayahin mo lang yung format, baguhin mo lang din yung mismong topic, yung subject, at babaguhin mo sa paraan na alam mo kung paano mo siya naintindihan. Kasi I believe na once naintindihan mo yung struktura at naunawaan mo siya, kaya mo siyang i-apply sa sarili mo. Tuloy natin. Applicate, yun ang key niya. Magaling sa mimicry, magnakaw sa international, ganun ba magbigay ng tips si D? At pag-usapan naman natin yung ating mong pinasyota mo sa aso. Grabe yung compile. Ako kahit di ako aso, magnakaw sa international, ganun ba magbigay ng tips si D? Tips si D, di ba na... At pag-usapan naman natin yung ating mong pinasyota mo sa aso. Grabe yung compile. Ako kahit di ako aso, kaya ko siya i-dog style. Tapos habang kinakantot ko siya, pinubugbog kita. Pasensya na, may pagka-moody. Tutay, kung gusto mo, magkaroon ka ng bayaw na bully. Ano? Dahil pasok uloy, paki-ready mga trauma, mamamasa kayo sa aso, 5:30 Santa Rosa. Ano gusto mo na ugali, Kaskal? Basta tatagpasin ko yung ulo mo, wala ka ng paggagamitan. Kaya ano pang silbi ng awards, wala ka ng pagsasabitan. Kada putok, patay agad kapag ka aking inuluhan. Pero paano may headshot, kanina pa kita pinugutan? Walang nakakita ng krimen kahit maghihiyaw ka. Di ba ikaw yung boses ng baras, sige magsisisigaw pa. Kada buka ng bibig, saksak sa lalamunan. Sige lang iyong ipilit na itong boses ng baras tuluyan nang ang manahimik. Sobrang bobo mong taka! Galit na galit ka sa Lakers! Dapat isama mo sa hukay! Sobrang demonyo, pati si Lebron nilagyan niya ng sumay! Dapat kayo maglagay na ng lubid!
Kinabahan, tangina, napainom na ng tubig! Ano? Siya, ako pa nauna, pero may unbashes ako! Hanggang bash ka lang, tangina mo, complete package ako! O bakit na yung pagigisiman ko? Huwag kang masyadong gago, tangina mo! Dati pa hawak-hawak na ng bangka, nakapagbarko na to. Okay, pare, vice lang to eh. Daming crashlines! Masyak na yung dibdib! Ikaw na, pare. Maganda yung ginawa ni JD pero tignan natin yung gagawin ni Rafian. Ano ka pala? Tagyan natin! Mahusay. Kinabahan daw ako dahil uminom ako ng tubig. Maganda yung ginawa ni JD, which is truth, complete package talaga. Pero may mga bara siya talaga na argumentative, yung pwede talagang dalhin sa argumento. Pwede nating salaan na parang, pero hindi, pwedeng, may mga salita kasi na parang statement lang, na parang, pag nilagay mo sa gitna, pwede pa natin pag-usapan, pwede pa nating i-contradict. May magandang, si Rafian kasi wala pa siyang ganun na sinasabi. So si JD lagi nagpe-present ng ganun. Tuloy natin gagawin Rafian. Di rin yan, bro. Uminom ako ng tubig kasi magti-triple H ako! Puta ka! Sorry. Kaya mo na Lebron James. Sinira pa yung damit ko, Lebron daw na may sungay. Tanga dehin solid. Pag winasa ko tong nakadenim, madedenim molis. Tapos, hindi niya daw pinatay si MR. Of course, bro. Ba't mo naman papatayin yung source mo? Ano? Wala magaling magrebat? Ang galing magrebat, ang galing mag-freestyle. Sarap saksakin ng balisong sa lalamunan ng madama pa ni Bugho. Tapos pag tumatagas na yung pula at di na siya makahinga, anong silbi ng galing mag-freestyle niya kung malulunod siya sa sarili niyang dugo? Mali ka nang napiling kalaro. Ba't ako, brother, why? Sinaksak ng balisong to magaling mag-freestyle, pinakitaan pa mag-butterfly at least. At least sa pagbabalik sa battle ay, di na lang freestyle. Alam mo na din yung butterfly. Kaso sa yung comeback stroke sa init kung di na alam ang Fahrenheit, iba't ibang swimming styles para lang makasurvive. Dahil alanganin to, mali ka nang napiling hamaking gambalain ay ako. Tinuruan ng iba't ibang paraan ng paglangoy. Boy, di mo pa rin kakayanin lalim ko dahil sobrang babaw nito nung ahon 13. Buong round 1 niyang tinira yung puwet ni J. King. Nakesyo maluwag na daw dahil tinira siya sa oblo. Pag tumatai daw, di na kailangang umirin ng todo. Bobo, hindi ko to magets. Sobrang dark daw nung round niya. Malamang, umikot lang sa puwet. Tapos nung Guba 13, ang napili niyang angle bilang jingle, nakita daw niya yung edits ni GL nung sabay silang jumingle. Ako hindi ako nagbabato. Pero minsan umi-ednis. Nung round 1 niya naman, dinamay niya yung titi ni Kuya Dennis. O, di ba? Round 1 yan, dinamay yung Kuya titi. Di ba? Tangina! Dinamay niya yung jingle. Na-expose si JD, puta. Pinapersonal siya ni Rafian. Parang labas, parang bading si JD. Parang gano'n. Yun ang napili niya na jingle. Kung di puwet, titi ng kalaban. Tanginang to. Nakita mo yung titi, paano ka ba umihi? Paganto. Ang masama daw nun si GL nasa likod mo. Aray ko! Ganyan mga anggulo, tas kumakasigaw to, kala mo kung sinong henyo. Gusto lang palang pagdikitin yung puwet at titi ng kalaban, tanga kakasama mo yan kay Deo. Nagiging bakla kayo pareho, pero yung tandem ni JD at Sir Deo, ang ganda ng branding. Isipin nyo, isang drug lord tas isang drag queen. Bagay na bagay silang mag-partner. Isang pang drag race tas isang drag runner. Pero pagdating sa rap battle, wag pareho. Mga beginner tumugma. Boss, wag mong itapat sa akin si Deo. Ang gusto ko sak maestro. Hindi teacher na tsumuchup ay magtulong pagdura.
Sa ospital today, direkta. Habang si JD naghihingalo, yung tropa niyang bakla, walang malay, nakabulagta dun sa bangketa. Huli niyang maririnig na tunog ay ambulansyang nagwawang-wang, takang-taka si Repa. San daw galing yung wang-wang, patay na yung tropa niyang sirena. Mawala na sa eksena. Kayo ay malaking abala. Sabi ni GL, wala daw laman yung ulo mo. Ngayon meron ng bala. Sabog na parang isa ding nagganja. Putok mga ugat sa ulo. Isabel Granada. Tagal niya na. Bakit sunod-sunod eh? Teka lang, gana. Isabel Granada, tagal mo na dito. Pero magpausok ng puti pa din sandata. Ako sa flip-top bagito. Pero galawang batikan, kaya paanong bago nga ba? Sobrang batikan pag ako nagpausok ng puti. Baka may bagong santo papa. May bagong santo papa. Mas magaling pang mag-rap sa'yo si Santa. Pero ngayong present, Natawa ko rito kay Rafian kasi kahit siya mismo na-impress pag binabanggit niya. Yung kakinis ni Rafian, guys. batikan pag ako nagpausok ng puti. Baka may bagong santo papa. Shit! Film niyo ba yun? Sabi niyo ba yun? May bagong santo papa. Mas magaling pang mag-rap sa'yo si Santa. Pero ngayong present, ang regalo ni Ari kay ako. Dahil yung mga idolo niyong old at current gods nagpahinga. Yung mga gods, wala sila. Kaya ang main event nyo, bobo. Madudurog lang, boss. Pero tandaan yung mas malakas ang demonyo pag natutulog ang Diyos. Wala akong pake kahit bumata ka, boss. Sapat na yung isang kasa para sa nakakasang dos sa aking round to top. Sa tingin ko nakuha ni JD yung second round. Sa tingin ko mas maganda yung ginawa niyang tawag dito gameplay doon. Na-break niya yung curse, yung sumpa na iniwanan ni Rafian sa first round. Tapos nabawi niya yung intensity, nakuha niya yung rounds dahil sa punchline. Mas effective para sa akin yun. Sa tingin ko mas madumi yung tingnan. Even though maganda yung ginawa ni Rafian, very witty, very smart yung mga punchline na yan, pero sa tingin ko kulang sa dumi. Isa lang sa pinakamaganda yung granada at saka yung iwanan ko ng bala sa ulo, pero meron ng ganun si JD na unahan siya dun sa may di ako papasok pero bala ko papasok, parang sabi niya. So sa tingin ko nakuha ni JD yung second round. Kasi sa tingin ko mas madumi yun, mas na-layout niya ng maayos yung gameplay niya. Yung sirain at wasakin yung iniwang marka, yung trace ni Rafian, napakahirap gawin yun eh. Kasi after mabilib ng isang grupo, ng isang crowd, sa isang artist, ang hirap na yun wasakin. Mahirap, pero ninakaw ni JD yun at iyon ay napakalaking skills. Plus sa ending, akala ko mahina yung ending niya na pwedeng magpababa kasi bumababa na yung energy. Pero binanatan niya pa ng freestyle. Nagpalakas pa mismo ng second round ni JD. Kaya hindi lang siya basta full package na iwanan niyang buo yung buong second round na yun. Habang yung kay Rafian parang die down na, you know. Pahina yung energy niya. So, tuloy pa rin natin. Even though may pansin talaga si Rafian, sa tingin ko lang mas convincing, mas intense, mas aggressive, at complete package yung ginawa ni JD sa second round. Tignan natin yung third round ni JD. Pag nakita ko nakandusay si Deo, tumayo ka dyan, aliw ka! Anong wang-wang? Buwang-buwang, baliw ka! Tapos natutulog ang Diyos! Huwag ka masyadong halang! Ang natutulog ang Diyos, gago, kagigising ko lang! Wow! Kasi itong tanginan itong pangapos na... Ang galing ng ginagawa na JD, no? So, lahat ng atake sa kanya, kina-cancel out niya para mawalan ng visa yun. Napakahusay din ng gameplay ni JD. Sumasabay ng mga punchline mo, gago! Akala mo mahusay! Sumasabay ka sa kanya! Sige, sabayan mo siya sa hukay! Sabi niya, Isipin niyo kung ako naulay, mananalo ba to? Sobrang haba sa time limit. Parang sarilo, matakaw to. Kaya lumalabang ka sa exposure, may spotlight na aagaw mo. Haba ng time limit, daming gimmick, sige lang, ihataw bro. Kahit umabot ang 24 hours, total bilang na araw mo. Sinaset kami dati sa ibang liga, pero tinanggihan ko to. Gusto mo na sunugan o impyerno, ilalapit ko sa'yo.
Sunod ka na, tutumba ka, harap-harapan na boy. Tusok pa nga, dukot mata, harang-harangan ta boy. Uubra ka, tupok ka na, maang-maangan man hoy. Lubog ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Nakalimutan ko, gago. Sobrang init ng impyerno, pati yung flow ko napaso. Dagatang apoy. Sa akin ka magtatapos parang college grad. Itong taga-style firing squad, ano? Punch per punch! Sige lang, wala kayawan! Punches ko sa'y tama! Tapos pakyawan! Kaliwat ka ng shot, bagsak sa JD! Left, right! Tang ina ay rocket, baby! My ride was crazy, sa'yo pang lazy! Sa'kin pumupunto sa crunch time, ha? McRady! Parang kalaban mo si Eminem na bilas to si Hailey! Kaya lately, may expert ka na when I load. Makikita nyo itong mangingitim sa screen, ganun ka diet mode. Sasagpangin kahit parap yan. Delivery ko, hindi normal, parang si Sarian. Kaya rap yan, sa akin lugi nga yan. Dahil itong inuunggoy nyo, nag-super saiyan. Nag-super saiyan. Nag-super saiyan. Puta na, kailangan ko si... Nabully si JD na nawala siya, na mental block siya. Wala pa siyang tubig. Magbangon ka ng tubig next time, JD, kasi minsan kasi nakaka-apekto talaga yung crowd, yung atmosphere at yung kalaban mo sa pag-iisip din minsan eh. Kaya minsan mental block ka talaga eh. Nangyari sa akin yan dati, yung lumalaban pa ako ng freestyle eh. Parang pag na-overwhelm na ako, even doon, nandoon pa rin yung confidence. Yung utak ko, yung body andun ready, pero yung utak parang nagalaw ng konti. Pero para sa akin, okay pa din. Freeze na. Ito na yung pag-iiganti ko! Nemesis, babalik kita sa pinanggalingan mo! Genesis! Baka kalugar mo magsisisi na pinaabot ka sa dulo. Katakot-takot yung insulto. Dahil kung ikaw yung pinadala ng baras, ako yung sundo mo. Welcome back, pre. Nakarinig kayo mga freestyle naman, pre. Para sa akin, matapos lang ni Rafian yung third round niya, panalo na siya dito. Nakuha naman ni JD yung second round eh, but dahil nag-choke siya doon, tapos nag-stutter pa siya ng konti, stumble pa siya. So, sa tingin ko, mairaos lang ni Rafian yung third round niya, makakuha niya pa rin yan. So, panalo na rito si Rafian. Ever. Hopefully hindi siya Siya daw yung sundo ko. Nagjo-joke ka ba? Di ba magaling to mag-freestyle pero napansin nyo, nagjo-joke na siya. Yeah. Kinakabahan. Kinakabahan ka, no, pre? Masakit talaga yan, pre. Ganyan talaga yan. 2024, naimbitahan si Romano sa Taiwan. At dahil naawa siya dyan, isinama siya. Kaso kahit saan makarating, yung ugaling pang squatting ang dinadala. Sobrang pangit ng ugali, si Romano gusto na siyang sapakin, ibalandra pa. Pikon na pikon siya kay Gago, lalo na yung TF ni Manda, inistapa niya, real shit. Wow. Gusto na siyang sapakin ni Mano. At di yun anggulong nabuo lang. Si Mano, gusto sa kanyang magmano, gusto siyang mano-mano-manuuhan, sobrang na-stress siya dyan. 2025 na ospital. At alam na natin nangyari after mga man. Pero isang taon bago malaman yung sakit niya, nakasama niya na pala yung cancer sa Taiwan. Dapat lang mamatay yan. Handang taluhin yung tropa para sa pandroga nitong retarded. Itong laging palu sa bato, paluin ang bato hanggang mabasag yung bungo nitong crackhead. Wala akong pake, kahit palong-palo ka, JD. Hindi ko titigilan tong palong-palo hanggang mamatay sa palo, parang biktima ng hazing. Kaso pag pinatay ko tong palo, baka magalit nanay ko. Mawag kang kumontra. Pagdasal mo na lang na protektahan din ako nila Tito Vic and Joey. Ngayon papatayin ko tong paloma. Katawan ng adik sa drugs. Pamilya niya magda-drugs. Polar yung bangkay ni tropa. Tong beats para magka-power, kailangan pang kumonekta sa source parang si Volta. Kung may utak ng AI. Laban sa singkorni ni AI. AI de las alas lang ang puta. Kosa! Si Looney, sak balakid na pagbibintang ang adik pero alam mong matalino. Ito, proud pero umaalingasaw yung pagkabobo. Ano bang ginagamit nito dito? Shabu pa ba man? Baka tawas lang yan. Kasi halata mong B.O.B.O. silang dalawa ni Deo. Body odor. Sa bangkang yari, sa palaray, sabay naglalakbay malayo.
Ngunit kahit pa nasa bangkay, kapag nabangkay, bangkay kapag yumao dita, yung magkalibel, paa mo lang magpapantay dyan gago. Ang kaso, pupugutan siya ng ulo, mga putol niyang braso, papalamon sa mga gutom na aso. Kaya-kayang dibdibin ng dibdib niya itong mabigat na maso. Parang panahon ni Duterte, brutal mampatayin tong adik dahil utos ng presidente, wala akong kaso. Boss, sinunod ko iyong utos, brutal kong pinatay si D. Kaso sobrang brutal, baka yung presidente patawag na ng ICC, what IDC? Tama lang mamatay dahil yung ugali niya ay grabe na. Pero di natin malilimutan tong adik na to, pangalan niya nakaukit na sa bato dun sa lapida. Ikaw lang pinatrabaho, job pa lang to parang kay Mashiba. Dahil sa sobrang pagpapagulong nasira kanyang makina. Ngayon walang pag-usad yung karera, nadyajahin na. Paano aandar kung nakakalso yung bato sa pagbiyahe niya? Bars! Ina! At ginaya mo si Fonger dahil tinanggap mo kanyang offer, Jay! Dito na flamethrower! Pero bali-balik ta rin man itong magaling magpagulong iwan. Ngayon ako na nag-overtake dito sa takeover at sa mga MC gustong gumaya sa kanya. Si Arik pakiusapan. Kung gusto nyo ding mamatay sa aking kamay itong adik, pakitularan ako si Rafian. Pinadala ng baras. Yeah! Panalo na si Rafian, ano yung first at third round nakuha niya. Pero mako-comment ko lang kay Rafian, ginawa niya na naman eh. Kasi merong ano si Rafian, meron siyang parang konting ano lang kritisismo lang, constructive criticism sa rounds niya palagi. Minsan nagpo-focus lang siya sa isang detalye, yung pagbabato, tapos doon na umiikot yung buong rounds niya. I understand, magandang pwede kang maraming sabihin, pero make sure lang natin na medyo lumabas lang tayo. Pag sa first round, ginawa mo na yon, tapos ginawa mo ulit sa second round, third round, parang redundant siya. So make sure mo lang na iwasan kasi para kahit pa paano, dynamic siya. At makikita mo na parang hindi lang siya basta redundant, hindi siya yung palaging yun yung binabanggit mo. Yun lang naman. Huwag lang masyadong umiikot palagi sa isang topic lang. Kung pagdadrugs o bato, iwasan mo din yung palagi. Kailangan malaki din. Kasi importante na marami at laging fresh. Tandaan niyo palagi, kailangan palaging fresh yung naririnig ng mga tenga namin. Kasi kahit gaano ba kaganda yung punchline, pag paulit ng paulit yung sinasabi mong konsepto, nakakawalan din ng effectiveness yun. Ganun pa man, panalo na si Rafian para sa akin, first and third round. Tignan natin. Man, I love JD namin. Package. Maghahalimaw pa to si JD. Left up, zoning 18, JD versus Rafian. Mag-i-ice pang beses para sa laban na yun. Para sa dalawang pareho. Trip ko yung Super Saiyan. Putang irang solid na laban na yun. Tingin ko panalo tayo lahat doon. Pero ang boto ng Orado, 5-0, magigay para kay Rafian. Ay, natapos na ang zoning curse, man. At yan na, mag-i-ice pang beses para sa sarili nyo. Shoutout palagi kay Sir Enigma. Ganun pa man, bibigyan ko siya ng 10. Di ako nagkamali kasi nasuri ko naman ng maayos. Usually kasi may pinapanalo ko pero talo pala. At least dito napanood natin lahat, live natin napanood. So maraming salamat guys. Bibigyan ko siya ng 10 kasi napakahusay. Congratulations Karapian, napakagaling na ginawa ni JD sa second round. Best comeback ni JD yun sa second round sa tingin ko, at ang hirap nun burahin. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nagustuhan niyo yung reaction video na yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Please tulungan nyo ako lumaki din yung channel ko para kahit paano makahabol ako sa mga paborito ninyong mga artists. At nandito lang naman ako wala naman akong gagawin, at nagre-react lang ako, sinusunod ko lang yung mga utos ninyo. Ganun pa man, ito yung pinaka-importante kong mensahe palagi, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, makaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, katigid sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google po, ingat kayo lahat dyan. Kita-kita tayo sa sunod na video. Peace out.